Kabanata 15, Si Ginoong Pasta. Ito ay mula sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Talasalitaan, unang bilang, pinakatanyag, sikat o kilala. Ikalawa, inalok, inaya, hinimok. Ikatlo, upaw, panot o walang buhok sa ulo. Kaapat, sumangguni, nagtanong, kumonsulta. Ikalima, batayan, pinagmulan, saligan. Ikaanim, inakusahan, pinagbintangan. Iyong pakinggan ang salaysay ng mga pangyayari sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo na may pamagat na Si Ginoong Pasta. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isa sa mga pinakatanyag na abogado sa Maynila. Matagal nang naghintay si Isagani sa kanyang pagkakataon upang makausap ang abogado. Pumasok na siya at palihim siyang tiningnan sa paa na hindi lamang inalok ng upuan. Matanda na ang abogado at kumalat na ang upaw sa tuktok ng kanyang ulo. Tahimik ang tanggapan ng abogado. Tanging mga empleyado lamang ang lumilikha ng tunog. Pagkatapos magsulat ng abogado ay tiningalanan niya si Isagani. Kinamayan niya ito matapos makilala at kinumusta ang amain. Naging panatag ang loob ni Isagani kaya't isinalaysay na niya ang mga pangyayari. Uminit ang ulo ng abogado matapos marinig ang tungkol sa mga praile, vice rector, kapitan general at mga panukala. Si Isagani ay nagpatuloy at sinabi ang pagtitiwala ng mga kabataan sa kanya. Naniniwala siya na siya ay mamamagitan sakaling sumangguni si Don Custodio. Ngunit nagpasya si Ginoong Pasta na hindi siya makikialam sa usaping ito. Alam niya ang usapin tungkol sa Los Baños at hindi lamang si Padre Irene ang sumasang-ayon dito. Magtatagumpay na sana ang isang mangangalakal kung hindi na magitan si Padre Sibila. Nililito niya si Isagani at inilihis ang paksa ng usapan. Oo, nangunguna ako sa pag-ibig sa ating bayan at nais ko rin ang pag-unlad sa ating bayan, ngunit ang aking kalagayan ay maselan. Marami akong ari-arian na dapat kong pag-ingatan. Wala po kaming hangad na kayo'y mapahamak, sagot ni Isagani. Napakakaunti po ng nalalaman ko sa mga batas, kautusan at mga lathala. Alam kong hindi masamang makiisa sa adhikain ng ating pamahalaan. Maganda ang tumulong sa pamahalaan kung ito'y sumusunod sa mga kautusan at pinagbabantayan. Natawa ang abogado sa pag-aakalang nalito na ang binata. Sumagot si Isagani, sa aking palagay, dapat humanap ng ibang batayan ang pamahalaan. Ang tingin ko sa batayan natin ay mahina. Nagtaas ng ulo si Ginoong Pasta at sinabing, isang tabi na lamang nila ang kanilang hakbang sapagkat ito'y mapanganib. Dapat na lamang nila itong ipaglaban sa pamahalaan dahil ito ang makakabuti. Itinatag ang pamahalaan para sa mga mamamayan. Upang matupad ang kanilang layunin, dapat nilang pakinggan ang mamamayan, wika ng binata. Nagpalitan ng usapan si Isagani at ang abogado. Tinalakay nila ang tungkol sa pamumuno ng pamahalaan, ang layunin nito at responsibilidad sa mamamayan. Nainis si Isagani sa abogado kaya tumugon siya. Kung karapat dapat ang hinihingi ng bayan sa pamahalaan, dapat niya itong ikatuwa. Marami tayong hinihingi katulad ng simbahan sa Diyos, ngunit hindi ito nagpapakita ng pagkamuhi kailanman. Alam niyong marahas ang pamahalaan na upang manatili ang kapangyarihan ay nang aangkin sa lahat ng bagay. Ang bayang galit sa pamahalaan ay walang nais gawin kundi iwan ang pamahalaan. Napangisi ang abogado at umiling-iling. Bata ka pa nga, walang alam. Tingnan ninyo ang mga bata sa Madrid na nagnanais ng pagbabago. Sila ay inakusahang pilibustero. May iba't ibang uri ng pinuno. Ang ila'y palalo, ang iba'y may katwiran. Pamahalaang kolonyal, natatag ng hindi tama. Nagsuot ng salamin ang abogado at kunwaring may binabasa. Nagpa siya nang umalis si Isagani. Mainam na hayaan ninyo ang bagay na iyon sa pamahalaan. Sinabi na ng vice-rector ay hindi sumasang-ayon sa wikang Espanyol. Paparito siya upang baguhin ang pagtuturo.
Mag-aral na lamang kayo para sa nalalapit na mga pagsusulit. Ikamusta mo na lang ako kay Padre Florentino. Gaya ng sa ama ko, hindi ako naparito para sa aking sarili ngunit para sa lahat, sagot ni Isagani. Sige, gawin ninyo iyan. Mag-aral kayo at magpakapanot tulad ko. Alila ako noon, buti na lamang ay nakapagtapos ako nang hindi ako nangangailangan ng akademya o pamahalaan. Wika ng abogado. Nagpatuloy ang diskusyon ng dalawa at pagkatapos ay tumayo na ang abogado at inakbayan ang binata. Sundin ninyo ang aking payo at mag-aral kayo ng medisina. Matuto kayong makinabang gaya ng iba. Umiwas kayo sa may kinalaman sa bayan. Maniwala kayo at balang araw ay pasasalamatan rin ninyo ako. Kung ako'y matanda na at lumingon sa aking kabataan na walang nagawa para sa bayan, ang puting buhok ko ay magsisilbing tinik sa akin. Nagpaalam si Isagani pagkatapos. Natigilan ang abogado at tinanong ang binata. Kaawa-awang binata, walang makukuha ang tulad niya sa pag-uunlad ng sarili. Sinong hindi magsasabing ginawa ang isang bagay para sa aking bayan? Kaawa-awa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.